Hello and good day sa ating mga active, mga loyal, at saka syempre mga avid supporters, subscribers natin dito. It's another special edition actually ngayon dito sa TNT, the news team at podcast namin ito na talaga namang naiba for today. So dahil for today ang mga guests namin are Gen Z. Na malayong-malayo sa amin. Pero quickly, I will introduce yung aming mga members dito ng The News Team. Unahin na natin yung nasa abroad, no? Jing Reyes, who is in San Francisco. Tapos si Henry Umaga Diaz from Canada. Tapos here sa studio, na puno kami ngayon, ay si Jing Magsaysay. And Chari Villa over there. And then si Paul Marquez. And of course, Danny Buenafe. Tapos yung dalawang Gen Z natin ngayon, mga guest. Actually, isa, si Winona Galvez is member ng secretariat ba? Ng Mayors for Good Governance. Tapos si Fiona Ferrer is, ano naman siya, volunteer ng Kaya Natin Youth Movement, tama ba? At saka chair. Chair ng Sangguniang Kabataan. Okay. So very important ho yung pag-uusapan dahil lang, with the way we've been seeing yung mga headlines, di ba, lately, parang 2028 is very, very near na, Kaya parang pinag-uusapan, Gen Z or the millennials will dictate whoever will be the next, the next batch of leaders natin. So, ayun, siguro unahin ko lang si Winona. Ako nang ng first question. Yung so far, how do you manage? Kasi yung Mayors for Good Governance, talagang yung advocacy, talagang alam na marami na talagang di ba, na somehow pag ikaw ay align sa mga kanilang mga causes, talagang importante. Lalo na i-shape up at saka ma-involve lalo ngayon ang mga kabataan kasi marami pa rin yung passive Paano? How would you influence yung mga kabataan ngayon? Ngayon po, we're very honored na sa Mayors for Good Governance. 5 po kaming secretariat. All of us are part of the Gen Z. So, una po napakalaking honor na imagine nyo po itong mga mayors na to who are leading the fight against corruption. Pinagkatiwalaan po nila yung mga katulad namin na mga mas bata. Marami po sa amin, fresh graduate. Ako po, first job dito po sa ganito, sa development sector. So I think it's also our contribution na kahit po kami, hindi pa kami, for example, eligible tumakbo for president, for a national position, but somehow nakaka-influence po tayo doon sa mga changes on a national level by supporting our leaders, doing yung mga activities po na eventually nagli-lead sa mga campaigns na nagmo-mobilize po ng over 100 mayors in the Philippines. So kami po, that's our personal contribution, supporting our leaders, pushing forward yung mga policy reforms po na kailangan ng bansa natin. Fiona. Ang galing niya. Ako po, kasi bilang youth volunteer, parang nag-start din po ako na yung mga nakasama ko nung campaign. 2025? Noong 2022 po. Doon pa lang. Parang nung may inorganize po kasi ko na parang pa-birthday po kay VP Lenny that time. So parang ang dami po naging audience na youth dahil nag-enjoy sila. And then sinabi ko, sumama na kayong mga panya sa amin, sumama ka na sa amin. So yung parang yung mga fun event po, parang nahikayat ko po sila na maging youth volunteer na din. Kaya parang mas dumadami na po kami, parang mas lalo pong napupush na maggawa po kami ng mga projects po sa community po. Yun. So, ibig sabihin, marami kayong, dapat yung coordination nyo with the LGUs, napaka-importante. Kasi somehow, parang prevailing pa rin na atmosphere, yung patronage politics. Di ba dapat mawala na yung ganun? Di ba yung parang utang na loob? So, ibig sabihin, yung mga kabataan din, may influence ba nila yung mga parents nila? Kasi yung parents ang somehow nag-hold ng di ba, na kung sino yung gusto ng parent na i-influence yung mga kabataan. Paano mo change it the other way around? Ako po kasi sinasabi ko po lagi na para sa akin po, ang korupsyon ay nagsisimula po sa utang na loob. Okay. Kasi ginagamit po siya Kunwari po, pag ngayong bumabagyo, ganyan. Pag may scholar,
Kahit po scholarship, ginagamit po siya na parang kapag hindi ka kagay ganito, hindi ka masasama sa scholar. Ganun po yung sa nangyayari sa atin. So parang kailangan po instill natin sa kabataan at sinasabi ko po lagi na yung mga politiko na yan, ginagawa nila kung ano yung trabaho nila. At kahit po ako bilang SK chairperson, sinasabi ko po sa kanila, nagpapasalamat po sila ganun. Sinasabi ko na ito yung talagang dapat ginagawa. Hindi yung dapat tignan natin na may utang na loob tayo sa ganyan. So, lagi ko pong sinasabi sa kanila na wag natin tingnan na utang na loob kahit po sa mga magulang, sa mga tito-tita ko. Kasi sinasabi nila na, nailapit ako dyan kasi nung nagkasakit ako. So, doon po talaga nagsisimula din. Sa grassroots level po, utang na loob po talaga yung isa rin sa yung cause ng corruption. Pwede ako magtanong, anong nag-trigger sa inyo na maging caring sa what's happening around you? What triggered this sa Winona? Oo, Winona. Ako po, ever since kinder up to high school, dito lang po ako sa Pasig. Sa Catholic school po ako nag-aral. But when I went into college, napunta po ako sa State University, sa PUP. I studied Broadcom po. And ito po yung time nung Duterte administration. But I was not yet a voter then. Ang una ko pong election 2019. So during that period na hindi po ako botante, pero nakikita ko po yung mga nangyayari sa paligid, yung EJ case, yung silencing of the opposition, I felt like I needed to do more than just participating po sa elections. So, nung nag-aaral po ako ng Broadcom, nagiging involved rin po ako sa iba-ibang campaigns on political reforms. So, nung 2019, it was my first elections. I supported po si Mayor Vico. Nag-volunteer po ako for his campaign where he defeated a 27-year dynasty. And at that time po, wala pang naniniwala. Mga sinasabi, wala namang makakatalo dyan kasi ang tagal-tagal na niyan. Pero ako po kasi merong personal experience din na, for example, yung kapatid ko po nag-aral sa public school. Nagtataka po ako bakit yung 8 years old ko na kapatid, pagbibigyan sila ng school supplies, papasulatin, "Thank you, Mayor." Tapos pag dumating po, mag-wave ng flag sa school. So ako po, bilang isang bata din, bilang isang ate, iniisip ko, ganito ba talaga? Normal ba talaga to? Kailangan lang tanggapin. So, dun po ako, paisa-isa po siguro, na yung nakikita ko sa Pasig, yung nakikita ko sa school, yung nakikita ko on a national level. So, when I had more opportunity at kakayanan po na mas mag-contribute pa in social change, I took po yung path na talagang maging involved po sa development sector. Yeah. Ito naman flood control scandal na nangyayari sa bansa. Anong nag-trigger sa inyo? Well, obviously, grabe ang multi-billion, nakawan, no? And brazen yung gawain, ano? So, anong usap-usapan sa Gen Z? Ito po kasi yung issue na affected tayong lahat. So, kapag po sinabi nating ninakawan tayo on flood control projects, ibig sabihin ninakawan din po tayo sa safety natin bilang mga tao. And ito po walang ligtas, mayaman, mahirap, lahat po tayo apektado. Opo, lahat po tayo taxpayers. And tingin ko po ang pinaka nag-trigger po nito ay bukod po dun sa sunod-sunod po na pagbaha, pag-ulan, talagang very visual po sa mga tao. At saka ang dami na po kasi nating pinagdaanan na pinakita po sa atin, ito raw yung mga nagawa, ganito, ilang bilyon, ganyan. Pero lumalala pa rin po. And parang ngayon po kasi dun sa effort po ng Mayors for Good Governance, nakikita po talaga natin na bawat puntahan po na lugar, bawat LGU, kung wala pong ghost, merong mga substandard, overpriced. And pag po kakausapin mo yung ibang tao, sasabihin nila, kalakaran na yan ganyan na dati. Pero ngayon po, na nasa unique position po tayo, na galit yung maraming tao, it's also the chance po for us na to push it further. Kasi pag pinalagpas, tingin ko po yung mga Pilipino, maawain, mapagpatawad. So ngayon po kailangan baguhin natin yon na talagang
ituloy natin hanggang dulo po na may mapanagot. Alam niyo, may mga older politicians who brand this Gen Z activism as temporary outrage lang daw. So, anong masasabi niyo? Para po kasi sa akin, siguro i-connect na rin ko na rin po yung pagpo-protest din po ng Gen Z. Gusto na po kasi ngayon ng mga kabataan na makita talaga, mapakinggan sila. Kasi before po, di ba, parang magre-reklamo lang kami, ganyan. Ngayon may social media na po. So parang hindi na po siya rebellious yung pagpo-protest. Parang responsibility na po siya namin para mapakinggan. At para makita na rin po yung injustice system po ng mga politician na ganyan. Ano common ba tong feeling na to among Gen Zers? That it's a responsibility na? Opo, kasi parang nararamdaman na po namin yung sa pagko-commute pa lang, yung sa education system, parang kami na po yung nakakaramdam nun. So, syempre po, nakakagalit din po siya. Ramdam na po namin yung paghihirap din po ng sa everyday po na pamumuhay natin. Parang hindi na natin to pwedeng hayaan kasi paulit-ulit na lang. Ano ang gusto niyong baguhin sa gobyerno? Kunyari, top 3 things. Parang ang dami po, no? Ang dami, sige. Sige po. Kung at the top Kung of ano yung my mga head po. isa sa batas na At the top priority. of my head po, ako po anti-political dynasty law. Okay. Klaro po yan sa akin kasi kapag concentrated lang yung power sa isang pamilya, iisang linya, dyan po yung nagsisimula yung corruption. So yan po, number 1, anti-political dynasty law. Pangalawa po, hindi ko alam kung ano yung solusyon na iisa dito, pero sana po dumating tayo sa punto na kahit sino po pwedeng tumakbo for public office. Hindi mo kailangan ng malaking pondo, hindi mo kailangan na tied to a political family. Yung mas level po yung playing field. So, more options for people. Kahit minimum resources lang. Opo. Parang ganun. At saka po yung pangatlo, simple lang po pero yung mas magandang quality of life na lalabas ka, pupunta ka sa trabaho mo, hindi ka mahihirapan mag-commute, hindi po masyadong Yan ang mahal. pinaka-important. Mass transportation Opo. system. Yun po. Kasi kung napapansin niyo po ngayon sa mga Gen Z, hindi na po uso yung bumibili ng property. Hindi na po uso yung nag-i-invest sa real property pero nag-rent na lang po. Kasi dahil rin po yun sa kahirapan po ng quality of life in transportation, mahal yung mga presyo ng bilihin. So ako po ayun, mga pangarap po na I think doable pero unti-unti po papunta doon. Tingnan naman natin yung mga Okay. masarap Henry, ang buhay. Jing, si Jing. Masarap ang buhay sa Amerika at Teka. Canada. Henry, si Si Henry muna, natataas ng kamay. nagtaas ng kamay. Listening to them, listening to Winona and Fiona, I can't help but be a little proud and have a little hope for our country's future. So mabuhay kayo, Fiona, Winona. I am so impressed at your commitment, at your involvement, dahil hindi madali yan, hindi ba? Napakadaming obstacles. Napakadaming obstacles sa na hinaharap ninyo, no, sa ngayon at hanggang sa pagpapatuloy ninyo ng inyong advocacy. Ano ba ang nakikita ninyo? So you want to see change, obviously, no? And you want to see an end to income inequality in the country dahil talaga namang nandun na tayo sa sobrang hindi na fair, no? Unfairness and the it's the poor, it's the lower income who suffer regardless of generation. So ang isang malaking hamon sa pagbabago na gusto ninyo at gusto nating lahat na makamit ay ito ring mga kamag-anak natin, kasamahan natin, kaibigan natin na ang pananaw ay nananatiling na-impluwensyahan ng patronage politics, ng yang sinasabi mo nga na utang na loob, yan ay bunsod ng kinalakihan na ng ilang henerasyon na patronage politics sa ating bayan. So, yun ang kailangan ninyo ngayong kumbinsihin, yung mas nakatatanda sa inyo para magising at mamulat na ito ang mga dapat baguhin sa bansa natin. So,
ang masasabi ko, you have your work cut out for you. And so you have to have a plan on how to address that, di ba? Oo. Pinakamahirap turuan, magulang. Oh. So tingin nyo that's something that How in can your you convince the mga boomers? elders, The boomers. mga ate mo or whoever na yun na nga na aligned doon sa mga patronage politics. Paano? Ikaw, Fiona, how do you Ako po, begin doing that? maswerte po kasi nakikinig po yung mami ko sa akin. good. That's Yung good lola for ko you. din po nakikinig. So, pero yung Hindi mo mahihirap naman yung... tinatakot. Hindi po. Pero, kunwari po, may mga meeting po sa barangay kasi may mga patawag po yung barangay, yung kapitan. So, ayun po, nagkakaroon po ako ng chance para To voice sabihin, yes po. Pero, binibigyan ko rin po sila kunwari ng senaryo. Parang, kailangan po kasi parang mas maintindihan ng mga, ng mas matatanda po sa akin. Kung, bakit ganon, di ba? Kung paano nila maiintindihan, paano po parang mas makaka-relate po sila. Ganon po yung ginagawa ko. And hindi pa rin po siya naiiwasan eh. Henry? Alam mo, maswerte pa rin yung Gen Z ngayon, di ba? Dahil nung panahon natin, yung mga kabataan nagsasalita, yung kanilang idealism pinapalabas, yung kanilang pagtuligsa sa pamalaan. Nung panahon natin, sasabihin, komunista. Kabataan na ito, komunista ito. At tinatarget na mismo ng gobyerno, of course, martial law yun, nung mga panahon na yun. Pero ngayon meron tools, nandyan yung internet, nandyan yung... Anyway, ang tanong ko kasi, sa mga nakikita nyo ngayon, halimbawa yung nangyayari sa Senado, yung bangayan sa Senado, yung pagprotekta sa kapwa politiko, pagprotekta sa kanilang involvement dito sa flood control, ano nararamdaman nyo? Pag titinig nyo yung mga ganun na nagsasabi, nakakadiri kayo, pero siya pala involved. Ano pumapasok sa isip nyo? Siyempre po, it's very frustrating kasi bilang kabataan yung pakiramdam po, parang ninanakawan ka ng kinabukasan mo. Ang dami po sana dun sa mga pondo na yun na napunta po sana dun sa mga totoong programa for education, for our health, pero napupunta lang po sa ilan. So it's very frustrating at nakikita po natin yung public trust po sa mga institutions. Bumababa na po, halos nawawala. Lahat po halos ng institutions, Congress, the Senate, lahat po pinagdududahan. Tainted na. Hindi na po alam ng mga tao, saan pa ba tayo pupunta? But it also poses an important role po ng mga kabataan. Kasi nakita po, baka hindi na po kami parte nun, pero yung mga previous People Power Revolution, yung binago po natin, yung nakikita sa society, it was the civil society organizations, it was the church, it was the media, it was the collective effort po ng mga tao. So ngayon po, baka iba po yung forma ng mga problema, pero nakikita po natin yung mga factors na nangyari nung nakaraan, nauulit lang ngayon. So kami po, bilang part po ng youth sector, we also look back on the lessons of her history and kung paano po siya relevant ngayon. Pero nakikita po natin kailangan mas i-organize po natin and i-turn yung mga frustrations, galit, yung energy natin into seeking accountability and changing po yung mga nakikita nating systemic ills. So, kung magpapatuloy ito, yung ganitong klaseng sistema, yung inyong mga nakikita, at walang mangyayari sa mga investigasyon, hanggang saan kayo pupunta para maiparating niyo yung inyong pagnanais pagbabago? Parang sabi ni Henry, gagawin niyo ba yung sa Nepal? It's a global trend, yung nangyayari. Alam niyo naman yun, no? Madagascar. Gen Z rising, ang sinasabi. Gen Z rising. Yung Pilipino ba na Gen Z, ganun din? Palagay. Tingin ko po, ngayon, wala pa po tayo sa ganong phase. Kasi po nakikita pa rin natin yung mga kabataan, may willingness po sila to volunteer. For example, in our effort po sa Anti-Corruption Watch, there are volunteer lawyers
engineers, yung mga may technical expertise po, investigative Helping out. journalists who are helping out. Wow. So ngayon po, merong effort po yung mga tao na sige, ito yung oras ko, ito yung skill ko, yung talent ko, ibibigay ko, ano pwede natin gawin. Puro volunteerism So, yan. opo, meron pa rin pong pag-asa na hindi pa tayo nasa level na, sige, tapusin na lang natin to, palitan na lang natin yung Revolusyon, gobyerno. no? So, kami po, nakikita pa rin namin na may ganun pa pong hope yung mga tao na pwede pa tayong magtulungan at ayusin ito. It now... Lumapayapang paraan. Opo. Ngayon po, kapag aabot na tayo doon sa meron na tayo lahat ng evidences, mga pwede nating panagutin, nandun na po yun sa institutions. Kung talagang itutuloy po yung mga kaso sa kanila, ipapakulong po talaga. So kapag nandun na po siguro tayo at makikita natin kung anong mangyayari, baka doon po mas magkaka-endgame kung anong gagawin po ng Gen Z by that. Tanungin ko si Fiona kung ganun din sa probinsya. Kasi sa probinsya ka, no? Yung sector mo. Si Winona kasi nasa urban So setting. iba rin ang setting. Oo, si Okay, iba po Fiona talaga. sa rural So setting. paano ang rural? So sa amin po, sa province po, progressive na rin po yung mga kabataan. Pero syempre, yung iba lang po natatakot kasi po uso pa rin po yung red tagging. So kunwari magsalita ka pa rin po sa gobyerno, pupuntahan ka pa rin po ng mga ganitong government ganun ba? agency, kakausapin, sasama ka ba sa rally, ganyan. Ganun po yung sa amin. Intimidate minsan. Meron pa rin. Meron po. Pati yung Pero, parents matatakot. opo, syempre, lalo na po kung kabataan ka, tapos ang pupunta sa'yo, maraming ganitong... Yung uniform? Ganun? Hindi. naman. Hindi uniform, pero ayun. Mas nakakatakot. Sino ang nagpapagalaw ng mga taong yun? Mayor, ganun? Di ko po alam kung sino. Kasi nangyari po siya sa amin sa volunteer po. Parang tinanong po kung sino po yung sasama sa may EDSA. Sa EDSA na Saan protest. probinsya mo ba? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Kung sino po yung sasama sa EDSA protest. Tapos parang nagulat lang po ako kasi di naman po ako sasama noon dahil may seminar po kasi ko noon. So natapat po may seminar ako. Kaya hindi po talaga ako sasama. Pero nagulat po ako na bakit kailangan pa pong tanungin yung mga ganong info, di ba? Outside sa SK, gaano ka-organize ang Gen Z sa probinsya? Provincial level? Marami na po kasing youth group sa Para amin. mga group chat, may group chat. Meron group na chat po. kayo, ganun. Meron po kami mga youth volunteers po na ayun. So Tsaka, you share information. Tsaka po hanggang kahit naman po sa province po, nagpo-post na rin po yung mga Gen Z po kasi po na-experience na nga po namin. Kaya parang ang nasa isip na lang po, kailangan wag natin kalimutan yung mga ganitong issue. Tuloy-tuloy pa rin po dapat yung pag-voice out natin sa mga ganitong Sa urban pangyayari. centers, Winona, gaano ka-organized na yung Gen Z? Ngayon po, marami pa rin pong organized na school-based, na interest-based. Ako po, I'm part of a collective po ng mga creatives, artists, yung Dakila. So yun naman po nag-express po through art, through films, and tinatry po natin i-connect ano ba yung heroism dati sa ngayon. So ngayon po, marami pa ring mga interest-based groups who are organizing, who are speaking out. And ngayon po may trend din na, di ba po may Mayors for Good Governance, may nabubuo po, kunwari, Clergy for Good Governance, Creatives for Good Governance. So meron din pong mga younger sectors who are organizing na dinuduktungan po nila ng for good gov yung kanila pong mga The reason groups. I'm asking is that by 2028, ang sinasabi nila, Gen Z and the millennials could make up about 70% of the voters, So how do you plan to use that power? That's why I was asking kung gaano ka-organized na yung Gen Z at this time. Tingin mo, by that time, hinog na for choosing the right leaders? Hopefully po, by 2028, the youth will be a potent force. Kasi po nakita na rin natin ngayon, nitong 2025, nag-iba po yung resulta ng Nawala yung mga eleksyon. artista, di ba? Opo, ako nga po parang bago po mag-eleksyon, iniisip ko, ay sila na naman, papasok na naman. Kasi surveys, di ba? Opo. Pero it was a pleasant surprise to see yung mga unexpected po natin na mananalo na hindi nakapasok. And I think because of yung mga Gen Zs din po ngayon,
mas meron silang effort na i-convince yung mga pamilya nila, yung magulang po nila, to vote for the more progressive candidates. So for example po, ako may kapatid po ako, 13 years old, di po nakakaboto. Lilista niya po, bibigay po sa magulang namin yung mga gusto niya sanang iboto. Ako tungkol sa social media, given that you are this committed to your cause now, to your advocacy for change, and the prevalence of social media in our lives, no? At alam naman natin na nandiyan na sa social media ang pinaka nakakalason yata, no, na mga klase ng content. All the disinformation, all the lies, fake news and everything are on social media, and in the Philippines and all over the world, opposing sides use these platforms to destroy each other and spread lies and propaganda to push their favored issues, their favored personalities, etc. How do you plan to counter that, to fight disinformation, and to use social media for good? Akin po kasi yung sa pag-disinformation po and fake news, pag nakikita ko rin, example ko na rin po, pag nakikita ko katabi ko yung mommy ko, sobrang daming fake news po yung algorithm po ng Facebook niya. Sabi ko, Mami, bakit ganyan? Bakit may AI pa na naniniwala siya sa ganun? Hindi totoo yan, fake yan. Ba't kasi ganyan yung mga friends mo sa Facebook? Yung mga ganyan po, sinasabi ko po rin kila Mami sa mga tito-tita ko kasi kakaiba po talaga yung pag ginamit ko yung phone nila. Ayun, sasabihin ko po talaga na... Saan mas marami? Saan mas maraming fake news? Facebook po talaga yun. Parang vulnerable sila sa mga fake news. And ang bilis, tsaka uso na po yung AI ngayon na mga sa video, di ba? Ayun. So, sinishare ka agad pa. Yun ang problema. And sinasabi ko po talaga kapag yung, for example po, yung sa barangay din po namin, yung ganito po yung isang SK chair, ay hindi ko pala kabarangay, ibang SK chair, nagkwento siya sa akin. Ang balita daw po ay ginagastos niya raw po yung fund niya. Pero ang totoo, hindi niya po ginagastos yung fund niya kasi wala siyang fund. Wala siyang fund kasi hindi pa po siya pinapasahan ng fund ng barangay niya. So sabi ko po sa kanya, ay hindi ka dapat pumayag na ganyan. So feeling ko dapat, sabi ko po sa kanya, dapat mag-release ka ng statement mo. Kung ano talaga, kung nasan talaga yung budget, ipakita mo sa tao. Gusto na po kasi ngayon ng tao yung transparency po, 'di ba? Yung mga report na ganyan para mas paniwalaan po tayo. And ayun, dapat po talaga nating labanan yung fake news. Pero dapat yung talagang ipapakita natin yung tamang reports po. Follow up lang, may tiwala pa ba kayo sa journalists, sa news media? At sino at paano ninyo pinipili ang mga news and information na kinokonsume ninyo? Ako po, mataas pa rin po yung tingin at tiwala ko po sa mga journalists, sa mga totoong journalists po. Kasi ngayon parang kapag meron ka lang platform online, nagsasabi na po sila na journalist na sila. Yung sa akin po, makikita naman po natin yung totoo kapag tayo mismo capacitated po tayo on how to verify, cross-check the information. Unfortunately, marami pong Pilipino wala pa po sa ganong level. And yung sa disinformation po na usapin, para sa akin po, we caught it from the source. Kasi ngayon nakikita natin na it's very deliberate. Obviously, ito po ay pinopondohan ng mga tao na gusto yung narrative ay nasa kanila. So for me, we caught it from the source. We also demand accountability from yung mga platforms po na hindi nire-regulate yung mga disinformation. The past years, may effort na po na ganun in YouTube, in Facebook, pero kailangan pa pong mas pag-aralan at tignan. And lastly po sa atin, yung mga individual efforts, I think it's also in the tone na kapag po meron tayong itatamang impormasyon, hindi po mukhang nagpe-preach tayo or mas magaling tayo kaysa sa iba. But we come from a point of understanding than hatred or pakikipag-away. Tama. Very good points. Very good points.
How do you address, kasi ngayon ang discussion tungkol sa dalawang pamilya lang na nag-aaway eh. Parang wala tayong kinalaman sa Pilipinas eh, di ba? So maganda yung sinabi ni Winona kanina when I asked her ano yung gusto niyang baguhin. So may top 3 issues siya. Hindi niya binanggit, wala siyang binanggit na personalities, no? Panay issues, no? So that's good. But how do you deal with the issue of tribalism in the Philippines? Kasi tribal pa din tayo eh, di ba? Kampi kay ganito, si Danny kampi kay ganito, ako kampi kay ganito. Pag pinag-usapan ng corruption, lahat tayo para-parang galit. Pero pag sinabing, hindi, si Danny may kasalanan, hindi pwede. Hindi gagawin ni Danny yun. Biglang nawawala sa issue, nagiging personality-based. Do you feel na sa generation nyo, wala nang masyado yung ganon, na issue-based na kayo mag-isip? Wala na yung personality sa politics? Sa tingin ko naman po, opo, pero siguro yung mga nepo baby. Paano nga pala? May chismis na ang mga Gen Z daw ang nag-booking sa Nepo Babies? Yes po. Talaga? Magaling po yung mga Gen Z mag-stalk. Maghanap po online. Tsaka pinapanood ko pa nga dati kasi sila eh. Hindi ko alam. Territory kasi nila social media. So palagay nyo ba, sabi nila, hindi daw alam ng mga corrupt nilang mga magulang na nagpo-post na yung mga Nepo Babies nila? That's possible po. Kasi po yung ibang source, familiar po ba kayo dun sa mga dump account? Okay. So, dump account. Yung dump account po, parang ibang personality mo doon. Doon mo ipapakita yung kung sino ka talaga. DUMP. So for example po, ako po may main account, Winona Galvez. Tapos po may dump account po ako, private, mas konti yung friends ko doon. Nakalagay po, not Winona. Or Magkaiba yung magkaiba po yung personality. So mas Anong laman unfiltered. nun? Yung dump account Unfiltered. po, unfiltered. So, Yes. dun po Yun yung na-expose totoo. yung ibang Gen Totoong Zs ikaw. na nagpo-post po, kunwari, nagpapabili siya ng Pero Ferrari public sa yun? tatay niya. Private lang. Sa dump account Sinishare po. mo sa private? Sinishare niya po. Tapos parang, sabi niya gusto niya ng bagong bag, pang school, Gucci daw. So, yung mga dump account po ng Nepo Babies, yung na-expose through the Gen Zs na nagkalkal po. Pero online. private to mga account na to. Yung iba po public, yung iba private. Yung iba po, ano talaga sila eh, social media influencer. Opo. Ganun. Pero nag-umpisa daw yan sa, hindi naman dito eh. Meron na daw sa Nepal. At saan ba yun? Meron pang ibang countries na mga Gen Z rin na nag-expose Thailand. Indonesia. ng Nepo Babies eh. Indonesia. So, ganon naging trend. Opo. Di ko po alam na in-expose din po yung sa may abroad. Pero ito po nilabas po kasi yung mga naging anak ng contractor nun. Nung ano. So na-retrieve yung doon sa dump account nila. Opo. Kasi Parang po ganun. yung iba po, influencers sila. Pinapakita po talaga talaga yung nga, lifestyle. Public po Lifestyle. talaga. In May public vloggers sila. Anong feeling nyo sa mga Oo, ganun? yung mga nagpapakita ng Di ba nakakatulong yun para malaman mga atin mo? Pero parang ngayon, expose. Opo, na proud. Nakalagay po doon, thank you daddy. Galing so ngayon, because of that, di ba parang inalis na nila yung mga accounts nila, di ba? Private na. Private na. Thank you, Daddy. O, Henry, may mga thank you, Daddy Kasi may daw. bagong car po sila eh. Opo. Ano naman ang masasabi nila doon sa mga journalist naman? Na pinapatulan yung ganito, yung luho ng mga anak ng politiko, yung mga politiko. Anong nakikita nyo doon? Ano masasabi nila sa mga journalist na pinapatulan tinutulungang ikalat? Yung sinabi ni Mayor Vigo, yung mga journalist Yes na, po. na rags to riches feature. Hindi sa issue. Ngayon po kasi parang na-blur na yung lines na kapag nag-i-interview po ng mga ganitong personalities, dati critical, tinatanong sharp questions. Ngayon naging lifestyle na lang po na parang pwedeng maging transactional yung pag-feature sa mga ganitong personalities. Basta merong magbibigay, may usapan sila. So, parang nawala na po yung dati. Kung maalala nyo po, uso pa po yung mga debate before, tinetelevize pa po, may critical discussions. Pero ngayon po, yung journalism ng iilan, napunta na lang po doon sa ano yung
selective na pwedeng i-feature about their lives. So ayun po yung sana na mabalik natin na yung totoong journalism is about asking the critical questions at yung may hirap sagutin, lalo na po yung mga ganong controversial personalities. Winona, ano year ka na sa college? 2015 to 2019 po. Tapos ka na? Yes po. Tapos ka na. Gusto mo ba maging reporter? Dati po gusto ko po. Kompu yan. Broadcom po ako nung college. Broadcom po siya. Alam ko. Kaya ako siya tinatanong. Baka gusto mo maging member ng The News Team. Ay. Madami kami hangarin. Bagay. Marami kami Bagay mission. po. May mission. Madami kami mission. So, anong advice nyo sa magiging voters sa 2028 na mga bagong voters na magiging 18 pa lang sa 2028? May mga advice ka? Ako po, ang advice ko po ay, syempre po, magparehistro po. Kung pwede naman na pong mag-register, magparehistro po Huwag na kasi hintayin, no? sobrang importante po ng boto po natin, lalong-lalo na po yung mga kabataan po. Kasi kami po ngayon yung nakiki-involve po talaga sa botohan at kami na rin po yung nag-organize po yung pagbo-volunteer and yung mga kami na rin po yung nag-research, 'di ba? Kaya yung research, namimili na po talaga kami kung sino po yung dapat iboto. And sobrang importante po noon. Kaya magparehistro kayo dahil yung boto natin, importante kaya nga binibili yan eh. Oo. Diba? Kaya nga po binibili yan eh. Pero yun yung karapatan natin. Merong mga kandidato na nauso to nung past 2 elections eh. Ayaw mag-debate kasi less talk, less mistake. Di ba? Paano ang pwedeng gawin ng Gen Z para yung Gen Z voters, kasi kayo pinakamadami, sabi nga ni Pal, 70-75%. How will you educate them on the issues of the candidates, the most important candidate, President and Vice President, for example, and the senators? Paano nyo mapapaliwanag sa kanila kung sino talaga yung maayos na kandidato? Lalo na sa masa, ha? Oo. Yun na, tsaka ano. How can you do that? Every election po, parang nakikita natin yung pinakamagandang image ng mga candidates during the campaign period. Pero importante po sa ating Gen Zs, huwag makalimot. Ngayon pa lang, tignan natin where do they stand on issues. Dito sa issues ng flood control, ng massive corruption, saan sila nakatayo? Nanahimik lang ba sila? Involved ba sila? O nandun ba sila sa side na gusto nilang panagutin yung mga may kasalanan? So important po for us dahil medyo matagal pa bago yung 2028. And ako po yung fear ko, baka magkalimutan na lang. So dapat po consistent yung effort natin na Yung mga ipaalala protesta, sa yung mga protesta, tao. di ba? Opo, from now until the next elections, tung mga taong to who will present themselves as our leaders for 2028, nasaan sila nitong past 3 years or even beyond that. At dun po natin i-present sa mga tao in more creative ways na hindi lang po yung nakikita nila na curated online or sa traditional media. Pero let's have a collective memory of how they stood ngayon pong massive corruption. How do you do that? Ngayon po may efforts yung mga tao na i-collect po yung track record nila, sino yung mga sinuportahan din nila, kanino yung mga ties nila. Ngayon po, sinisimulan po itong coalition na to. Hopefully, in the next months, we are able to give more information to the public. Pero may ganito pong efforts na ginagawa ngayon. Are you looking at the database na accessible to anyone? Yes po. So, ito pong effort ng Good Governance Coalition, isa po yun sa mga tinitignan natin na connecting all the dots, and we will have a website para po i-publish yun lahat. We will also send to the media kasi po collective effort po siya, hindi lang po ng Gen Zs but also different CSO partners. Maybe we should guest you on a regular basis. You can update us. Oo, Sa kanilang movement. Oo. Bilang, kasi kina-flash na, 60 minutes na pala yung pag-uusap natin. Grabe. Ay, hindi That's so pala. interesting. 36 pala. 36. Sorry. Kala ko. Kasi napaka-interesting ng ating usapan. Gusto ko lang tanungin, kung hindi naman kayo
nagbibisi dito sa mga gawaing pampubliko, pang society. Ano naman ang fun sa inyo? Di ba ang babata pa nila Anong fun? Ako po kasi nag-i-school pa ako. Nag-aaral pa po ako. So kapag... Pero ano ang sense of fun? Alam mo, parang hindi tayo ganyang kababait ng bata. Oo kaya nga hinahire na ni Jing Pero Fiona, what is your sense of fun? Do you watch movies? Ano yung normal na gawain? Netflix. Ano yung dump, Fiona? Ano yung dump, Fiona? Dump Winona. Ako po kasi parang yung pagbo-volunteer ko po, yun lang po yung extra time ko. So doon ko po nilalagay. And then, pero hindi po dapat Seryoso pa din yung fun niya. Opo, kasi masaya po ako sa ginagawa ko. Parang nakakahiya namang Masaya po ako na nagvo-volunteer Commitment, po diba? ako. Parang pareho tayo. Tapos, pero yung isa pa po ay yung kasama ko po yung family ko. Every Sunday po, hindi po bonding. dapat mawala na Bonding. Ayun, masaya po ako. Parang yun po yung isa sa inaabangan ko kapag magbabanda po kami ng family ko. And yun po, yun lang. Si Winona, ano to, ate? Hindi, bali kayo sa Gen Z. Ganon din ba kayo? Kasi karamihan, alam ko yung mga medyo may edad, yun talaga naka-glued sila sa TV, nanonood ng mga live stream, ng mga hearings. Kayo ba ganon? Somehow? Yun din, yung mga ganon, mga hearings. Kasi na nanonood ng TV. Hindi, ibig sabihin sa mga YouTube, pinanonood nyo yung mga proceedings Hearing, about the blood control. Ganon. Para at least nakikita ninyo yung kung ano na yung kaso, paano nag-evolve, what, ganon. Opo, pinapanood ko po. Pinapanood So, ganun din kaya namin, yung lahat? pero parang ngayon po kasi, dahil uso po yung meme culture, yung iba po na mga fellow Gen Zs ang ginagawa kapag may napakinggan na catchy sa hearing, to popularize it, gagawing meme. Gagawan po ng katatawanan. And I think yun ang that's bumibenta one effective way din po to get the message across. Saka minsan po, sobrang haba na po nung hearing. Kaya may summary na po sa Reddit. Hindi daw sila, Jing, Reyes, hindi daw sila Facebook. Ano yung mga platforms na mas preferred ng Gen Z? Ano? Eto po, pag friends tayo, para kunwari nag-meet po tayo ngayon, IG po tayo. Follow Instagram. po sa IG. Follow tayo sa IG. Moods na tayo sa IG. Moods! Mutuals po. Moods na tayo sa IG. Ganun ba yun? May mga term pa lang. Yes po. Tapos Danny, moods tayo. Susulat ko yun. Sagwa pakinggan sa akin. yun po siya. O, pag IG serious. moods na kayo. Parang pag serious, sa Facebook po tayo kasi andyan yung mga Matatanda. Pag di po masyado Ano ibig sabihin ng serious? Diyan po yung parang formal na yung... Opo. Kasi po pag IG, mas personal po yung pinopost doon. Okay. May mga stories, tas yung feed nyo po curated based on your personality. Pag Facebook, parang external persona po. Andun po yung mga family, ganon. Friend mo sila father sa Facebook. Anong secret? Anong secret SOCMED platform nyo na hindi nyo pinapaalam sa mga magulang nyo? Ayaw nga ipaalam eh. Tuloy niyo yung kwento. Facebook and then ano pa mga platforms na tinatakbayan. TikTok. Meron din TikTok po. po. Tas kapag mga discussions, yung Reddit, Ako rin. meron Reddit? pong threads po Hindi ko alam doon. yun. Updated po kasi doon sa Reddit. Pinaka-random topics po. So it goes sa mga political, socio-political issues, mga personal, beauty, pop culture, lahat po nandun. Yung ex, wala? Meron din po. Meron din po, pero ako po recently nag-quit din ako sa X. Ako din po. Kasi Bakit? po I Bakit? felt Quit na ako. parang echo chamber lang po siya. And mostly mga ano na Yung po, may-ari progressives kasi na po yung nandun. Try na po mamaya yung sa Reddit. Tatanggapin ba kami doon? Opo. Hindi na po namin mili, pero makikita nyo na po yung... Baka may age bracket. Kayong dalawa, ano yung top 3 nyo? Rank as 1 and 2 and 3. Wow. Sa'yo. Akin po, Instagram. Number, 3? Number 1 po yung Instagram Okay. ko. Number 2, TikTok. And yung number 3 po siguro yung Messenger kasi yun po yung ginagamit ko lagi. Oo. Ikaw, no? Ako po, Instagram also for friends. Telegram for messaging lang po sa mga friends, family. Opo. Yun lang po. Hindi ako masyadong nag-TikTok. So yung Or Facebook para sa inyo medyo
Baduy na yan, no? Ginagamit ko pa rin po siya Pati kasi yung word andun baduy. andun yung mga family ko eh. Pero wala po akong Facebook app. Pag meron pong disinformation ako na gustong patulan, sa Facebook ko po, pinopost, then po ako nagko-comment. Serious mo? Kasi mas marami pa rin. Opo. Diba? Winona, meron akong question sa'yo dahil you're in Mayors for Good Governance, no? Are you seeing a change in local governance in the Philippines? Madami na bang mayor? Dumadami na ba ang matino Yes na po. mayor? When we started po in 2023, 2 years ago, would you believe po na around 40 mayors lang po yung sumali nung Ilan? una? 40 po. Ilan ba ang total number? Total po, we have over 1,000 mayors in the entire 1,357. Philippines. Opo. Over 1,000. So, noong una po, we started with 40. Tapos po, yung iba na mga nag-sign up, hindi rin po gaanong naging active. So, yung confident po akong sabihin, around 30 po yung active the past 2 years. Ngayon po, nung sumabog na po itong corruption Blood issue, control. yung mga tao po, sila po mismo yung nag-demand sa mga mayors nila na bakit wala ka dito? Nasaan po kayo? So yung mga mayors po, maybe out of yung iba, out of Nahiya. gusto talaga nilang sumali, yung iba baka nahiya, na pressure, O dumagdag. pero we received po over 400 applications. Okay. Pero Sa- siyempre, sinasanitize. Opo, sa M4GG. So ngayon po, ongoing po yung vetting process. Hindi naman po natin pinipili, kailangan yun talagang 100% matino, Oo, tama. 100% malinis. Pero tinitignan din po natin yung M4GG na platform where we can influence yung iba baka naliligaw ng lindas, mga napipilitan makipaglaro sa sistema, pero may chance pa po to be influenced sa values natin ng good governance. Pinapasama po natin. So ngayon po, almost 200 yung members, observers po ng M4GG. So meron pong trend na nagdademand yung mga tao ng good governance. And wala pa po siguro tayo sa punto na major reforms yung nangyayari. Pero yun pa lang po, yung kagustuhan, yung demand for it, tingin ko po doon magsisimula. Papuntang accountability Opo. sana. No? Yes po, hopefully. So for now, active 200. Gusto ko rin tanungin si SK. Kasi base sa mga... Yun na! Sorry. Okay lang. Sounds familiar ba? Pasensyahan nyo na. Okay, Henry. Paano? Sa mga coverages ko noon sa mga SK, iisa lang ang reklamo nila eh. Of course, ito yung mga 2000 pataas o 90s. Marami sa kanila pilit na ginagamit ng mga politiko. Yung SK, meron dyan, kumampi ka lang sa akin, bibigyan kita ng pondo, kahit, sige, mag-ghost employee ka, ako bahala sa iyo. Kumbaga sa bata pa sila, kinokorap na sila, tinuturuan na sila ng mga matatandang politiko. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nangyayari. Nangyayari pa rin po yun sa iba pong SK. Pero ako po, proud po ako sabihin na nung tumakbo po election, wala pong humawak sa akin na politiko. At kaya, yun nga lang po, totoo po na nangyayari pa rin po siya. Kasi parang, yung wala na silang gagastusin, wala nang problema, kampi mo talaga yung mga ganito. Sa buong bayan, ay sa ibang lugar, kahit po dito siguro sa Manila, ganun pa rin po yung nangyayari. Yun po. Paano mo babalansehin yung idealism mo dito sa yung sa sitwasyon ngayon? Paano mo binabalanse? Ako po kasi talagang nung una nahirapan po ako kasi wala nga po akong kakilala pa nun masyado na politiko, yung mga nandyan sa gobyerno. Nung una po, nagpaturo po ako sa mga ganito sa barangay, yung mga ganyan. And then natutunan ko po pala na pwede naman palang mag-direct na rin sa mga government agency. So sila po yung parang tinatanungan ko sa questions. Kasi sa totoo lang po, yung iba po, wala po talagang alam din kung ano po yung trabaho nila sa kung paano po ba maging isang public servant. Ayun. So parang inaral ko po talaga siya.
Totoo po yun na nangyari. I know. Na-disappoint po ako and nahirapan po ako kasi feeling ko mag-isa po ako nung una. Pero ginawa ko po dahil may mga naging kaibigan po akong SK. Inaya ko po sila sa bahay. Parang gawa tayong report, mag-practice tayo, ganyan. And then ayun po, parang lumapit po kami sa COA. Tapos tinuruan po kami kung paano talaga yung tamang yung pag-process, yung mga transaction, ganyan sa BIR. Noong una pinagalitan pa nga po ako ng BIR kasi parang di ko po alam na kailangan pala mag-file ng tax kahit no transaction. So, pinagalitan po ako kasi nagkaroon ako ng nagkaroon po akong charge. Binayaran ko po yun So, pinagalitan po ako. Sabi ko, pwede po ba mag-seminar po ulit ako? Kasi hindi ko po talaga siya na-get. So, ayun, nag-organize po ulit. Kahit po, ang sinasabi ko po talaga na kahit mahirap, basta gawin po natin kung ano po yung tama. Ituloy Baka lang dapat po natin. tinuturo sa eskwela yan, di ba? How to be a responsible citizen. Paying taxes and things like Opo, that. pero may iba rin po kasi iba-iba po kasi yung process kapag po sa barangay. May kalakalan sila. Opo. So, ayun po. Pero tama po yung mga ginagawa ko ngayon kasi hindi po ako natatakot. Siguro dahil yung iba po sinasabi sa akin, kinakausap po si ganyan, parang takot po sila sa COA, ganyan, takot. Pero totoo Bakit din takot? naman pala. Siguro po, dahil hindi po alam ng iba yung tamang proseso, yung paggawa ng report, Sa na-intimidate. proseso. Opo. Pero ang totoo, hindi naman po talaga din natin kalaban yung iba pong mga nandyan po sa office. So, ayun po, mabait naman po pala. And, nasa isip, gusto ko lang po palang i-share. Nanalo po ako sa SK, isa lang po yung naging lamang po isa lang po yung naging lamang ko. Congrats. Kaya, parang, sinubukan ko lang po siya and kaya naman po palang manalo ng hindi nagbili ng Ano bang boto. main na trabaho nyo? Yung trabaho po talaga ng SK, may sarili na po kaming fund po sa barangay. So, 10% po ng fund ng barangay, yun po yung budget po ng SK. So, kami po yung magbibigay ng project po sa mga kabataan po sa barangay. Anong project mo? Marami po, iba't iba po yung projects ko. Kailangan po Basura. meron sa health, meron sa may education, yung mga sa governance, yung mga leadership training. And yung recent project ko po, yun po yung sa suicide prevention Yes. webinar, yung kinuwento ko nga. po sa iyo Oo. kanina po. Yes. Is there a high percentage of suicide incidences in your generation? Opo. Dami, di ba? Lalo Anong na cost? COVID. Anong underlying? Iba-iba naman po yung cost. Pero siguro po ngayon kasi mas Social napapansin media, na po hindi- kung ano po talaga yung mental health ngayon. Nag-start po siya ng pandemic. So, nung pandemic po, mas nakilala na po yung mental health po. Yung Dati sige. po kasi parang hindi na po siya di siya Tabu. pinapansin. Opo. Dati, hindi May pwedeng stigma po pag-usapan. talaga. Ay, hindi pwedeng ganyan ang anak ko. Hindi, in denial. Di ba? Sinasabi lang po ng Yung mga generation arte. namin, ganun. ganun eh. Dapat Hindi maging pwedeng- priority ng gobyerno yan, mental health. Opo. And Ay, yun rin address. po yung naging inspiration ko po para po mag-SK din po ako. Kasi po dati po nung high school po ako, wala pong parang guidance counselor sa mga school. So parang, parang, ano ba to? Parang kung meron lang, ang hirap po kayang magpa-counseling or magpa-schedule po ng mental health, mga consultation po, psychologist, psychiatrist. Kapag po sa public po, aabot pa po ng 2 months. Ganun. Si ChatGPT, pwede na. Hindi, narinig ko sa isang psychologist, isa sa mga main reasons dahil maraming mental anxiety among yung mga bata, yung social media rin. Isang form of depression for them na i-source out nila. Na ibig sabihin, siguro masyadong Anong thoughts niyo tied dun? up. Pero Sino akin sabi po ni Dan? siguro, hindi po ako masyadong naniniwala po na social media lang kasi iba at ibang cause naman po dyan. Pwede pong education, pwede rin po yung family Parental problem. guidance, ganun. And ayun po, yung iba po sa love life, mga ganyan. Yung Ganun mga ba? common cause po. Hindi common, talagang yun po talaga yung dapat siguro. Yung mga cause po kung bakit din nagkakaroon po ng mga ganyan. So, wrap up na daw. siguro, tanungin na lang natin si Winona and Fiona we're going to the last stretch. Kanila, challenges looking beyond. Parang ganun, di ba? Ano yung perfect, yung gusto nyo na mangyari sa Philippines? Yung kunyari, 2030, ano nakikita nyo na? Sa taong 2030, ano na Pilipinas? Kung aktibo kayo. 2028 na. 2028. O sige, binigyan ko nga ng 2 years You yung set elect ng Ibig 2028 dahil sabihin, mag-elect na sila ng bagong set. Ah. So,
ano ba yung vision nyo ng For the next 3 years. Philippines? Hopefully po in 2028 and beyond, yung Pilipinas hindi na lang po siya owned ng iilang mga pamilya, iilang pong mga powerful personalities, but it's a Philippines that we can really call our own as Filipinos. It's a Philippines na makikita po natin na nakaka-proud maging Pilipino, hindi ka mahihiya dahil ito yung gobyerno na nagbabalik talaga ng mga serbisyo para sa tao. And hopefully we see new faces emerging po sa political landscape. Sana po makita natin yung hindi lang loyal sa partido, pero yung may pinatunayan na po sa paggogobyerno. And hopefully we give more chances doon po sa mga makikita nating mag-emerge in the next years. At wag na lang tayo masanay sa name recall, sa mga sikat, tsaka po dun sa mga sikat na mga pamilya. So hopefully we give more chances to younger people as well na mag-lead po nitong election na to. Kasi po kapag pinabayaan lang natin, bumalik tayo sa same old ways, baka po yung future na ginugusto ng mga kabataan, mawala na po sa atin ng tuluyan. So hopefully, we take the lead in 2028. Fiona? Ako po, gusto ko lang din pong sabihin po sa kapwa ko po kabataan na dapat mas dumami pa po yung katulad po namin na nagvo-volunteer and willing po na talagang mag-serve din po sa kapwa po natin. And gusto ko lang pong sabihin din na hindi lang tayo yung kinabukasan, tayo ang inaharap. Yun. Final question. Proud pa ba kayo maging Pilipino? I'm proud po. Basta may mga ipakulong po tayo. At may balik yung nauna bayan. Apo. Ako rin po proud. Pero dapat po talaga may accountability na para pantay-pantay naman na. What makes you proud about being Filipino? That in times of crisis, sa panahon po na ginigipit tayo, china-challenge yung democracy natin, we always stand up for what is right. Ayun po yung test ng history natin. Lagi pong may tumindig, lagi pong may lumaban, at nakikita po natin yun ngayon. And that makes me very proud. Ako po proud pa rin po kasi hindi ko po ramdaman ng mag-isa ko. Madami pa rin po tayo na gusto pa rin po ng pagbabago. Okay. Naiiyak si Chari. Naiiyak ka, Chari. Bakit? Alam mo talagang dapat nating bantayan si Fiona at Winona. We will be watching you because I can see that you have a future in the leading of this country. I am so proud to talk to you today and to know you. At sana ay galingan pa ninyo, no? Pagbutihin ninyo, huwag kayong bibitaw, huwag kayong bibigay. Don't give up. Keep it up, keep it going. Maganda ang inyong mga adhikain at nakakatuwa na makilala kayo, mga mulat, mga involved at nagmamahal sa bayan. We're so proud of you, Winona and Fiona. Thank you. Literally naiyak ako. Ako rin, So with that, we would like to thank our two guests, syempre, Winona Galvez and Fiona Ferrer for joining us for this special edition. Mabuhay kayo. Ating TNT, very explosive para Kasama edition. niyo kami, ha? Okay, the news team. Thank you very much. Bye-bye. Don't forget to click. Tama Ano ba yun? Subscribe. Kayo nga magsabi. Don't forget. Ikaw nga, Winona. Sabay kayo. Don't forget to click, like, share, and subscribe. Yun. Thank you. Kaloka.